Oh, di ba? O katulad ngayon, nung nakaraan, nag-file ng impeachment ang Kabataan Party List. Ay, Kabataan tuloy. Ang Duterte Youth Party List ng impeachment para kay Bongbong, inasikaso nila o hindi? O pwede ka bang mag-file ng panibagong impeachment? Hindi na. Why? Kasi nga, nag-file na yung yung kabataan So, nag-push through yun or hindi na sila pwedeng mag-file this year, next year na ulit. O ganun po ang sistema dyan. Imantakin mo ito apat. Anong nangyari sa una, pangalawa, pangatlo? Bakit yung pang-apat yung nag-push through? At ayan po mga bossing, yung ating yan po mga bossing, yung ating i-final noong nakaraang mga buwan. Palakpakan natin. Unang-una, congratulations kay Attorney Din Torion, kay Attorney Delgra at kay Konsehala Attorney Acosta ng Davao dahil sila po ang nagpetisyon nito sa Supreme Court at palakpakan din natin ang mga kapatid natin Banateros. Dahil si Boss Dada, si Coach Oli at si Banat Bay ay kasama po sa mga petitioners netong kamakailan lamang na dinesisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment, articles of impeachment ni VP Sara. May silbi sa buhay, may silbi sa bayan. Ang mga Banateros, mga bossing, nakikita nyo naman sa mga larawan na yan. Yung sa baba, yaan yung ating press conference at dyan po tayo sumagot sa mga katanungan na mga kritikal na mga kasama natin sa mainstream media. Sinagot natin yung mga tanong nila. At tayo bilang ordinaryong Pilipino na mahal ang bayang Pilipinas at naniniwala na ito pong articles of impeachment or itong impeachment na ito ay political harassment lang at para ma-eliminate yung kanilang kalaban sa politika. O ayan, tayo po ay sumama at nakasama sa mga petitioners, nagpanotaryo ng ating mga prayers para dito sa sa impeachment na ito. Certiorari. Oo. Grave abuse of discretion. At ito pong petition for certiorari ay pinapawalang bisa. Ito nga pong impeachment para kay VP Sara. So nagtagumpay tayo. Ayan po sa taas yung picture ng aming pagmi-meeting, pagpirma ng mga dokumento, pagpapanotaryo at ayan din po yung aktual na pagpunta namin sa Korte Suprema diyan sa lungsod ng Maynila at yung pong press conference noong pong matapos ng ating pagfa-file, tayo po ay pumunta sa isang restaurant diyan sa Harrison. Hindi diyan sa may UN, tayo po ay nagpunta diyan at sinagot natin yung mga katanungan patungkol dito sa petition for certiorari na ating ipinasa sa Supreme Court. So congratulations sa atin. Bagamat feeling natin mga bossing na wala nang pag-asa sa Pilipinas, bagamat feeling natin na parang ang mga kababayan natin ay nawawalan na ng pag-asa sa korte, alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy kamakailan lamang ay hindi rin na-grant yung kanyang hindi po nag-grant yung kanyang petition to post bail at yung kay Pangulong Duterte din, meron din tayong petition sa Supreme Court na hindi pa po lumalabas na ang Pangulong Duterte ay ikinidnap, dinala sa ibang bansa para doon na mamalagi siguro, baka iniisip nila doon na mamamatay yung matanda pero pinadala doon para traidorin at para mapatahimik nila. Kinidnap yan, meron tayong mga aplikasyon, tapos ang korte ay hati din yung kanilang opinion. So kahit na medyo in doubt ang mga Pilipino, may pag-asa pa ba tayo? Tarantado ang gobyerno, tapos ang mga korte parang hindi na rin natin maasahan, yung mga pulis hindi na rin natin maasahan, parang nakakatakot na magtanong sa kanila. Ako mga bossing, kahapon tumawagan nanay ko, meron daw sa bahay namin nagpuntang taga DOJ at meron na namang pinare-receive na papel sa nanay ko na hindi naman ako yung nanay ko, bakit sa kanya pinare-receive? Na hinaharas na naman kami at yun daw ay itutuloy na daw sa korte kapag hindi ni-receive. So kita ninyo ang hirap ng mga kababayan, lalong-lalo na ng Banatero sa paglaban sa katiwalian, paglaban sa kademonyohan. Kita ninyo, binuputakti na kami ng mga kaso. Di ba? Napakarami na namin mga kaso mga bossing. Tapos eto, kahit na papaano ginigipit man tayo ng pamahalaan ay eto, hindi ba? Meron tayong konting liwanag na nakikita at the end of the tunnel. Unti-unti yan, magsishift na yan mga boss. So, matutuloy ba ang impeachment or hindi?
Binigyan na ngayon ng Senado or ng Korte Suprema ang Senado ng kanilang susundan pagdating sa pagdedesisyon. Pagbabasihan pagdating sa kanilang pagdedesisyon. Makikita nila ang desisyon ng Supreme Court bakit nila pinapawalang bisa itong articles of impeachment na ito. Pwede na pong gamitin yan ng Korte Suprema. Again mga bossing, ang batas po ay hindi ini-interpret ni numan bukod sa Korte Suprema. Kahit na ikay abogado, senador, congressman, bukod sa or kahit na kayo ang gumawa ng batas na yan, hindi pa rin po kayo ang magsasabi kung papaano iikot-ikutan yung batas na yan. Korte Suprema lang po ang may solong kapangyarihan para i-interpret yung mga batas na ginawa ng mga mambabatas. So ito pong desisyon mga bossing ng Supreme Court. Ito pong desisyon nila ay solong-solo nilang kapangyarihan to at this is within their discretion. This is within their function. Itong papawalang bisa sa walang kakwenta-kwentang articles of impeachment na ito. May nagsasabi matutuloy pa ba? May nagtatanong matutuloy pa ba yung Senate yung impeachment? Magsasayang na tayo ng pera pag tinuloy pa natin yan. Korte na ang nagsabi na hindi. Magsasayang tayo ng pera, hindi ba? Ngayon sasabihin ninyo, kailangan natin malaman kung saan napunta yung pera na yan. O doon kayo humingi ng kasagutan sa COA, mga inutil. May COA tayo. So kung kini-question ninyo yung gastusin ng Office of the Vice President na inisyuhan naman ng COA ng 3 taon tuloy-tuloy na certificate na sila ay katunayan na sila ay walang pagwawaldas. Hindi ba yung unqualified opinion, hindi ba? Unqualified ba yun? Unmodified opinion. Parehas lang naman yun eh. Yung unmodified opinion, 3 dire-diretsong taon na nag-i-issue ang COA. So tanungin nyo sa COA kung saan dinadala ng Office of the Vice President because it's the COA who should be asking that to the Office of the Vice President. Hindi tayo. Kung may katanungan tayo, meron tamang ahensya, tumakbo tayo doon and then ipakikita sa inyo. Transparent naman ang COA at ang Office of the Vice President patungkol sa kanilang gastusin. So para saan pa impeachment? Diba? Para saan pa yung impeachment na yan? Hindi na nga siya pwedeng i-impeach dahil wala na ng bisa. Yung articles of impeachment na i-discuss dyan sa Senado, binasura na nga, tinapon na sa basuran, pinampunas na ng puwet na may ipot yung papel na na yan. So tapos na tayo dyan, ending na, walay na, nga na, ganun. Ay, Diyos ko po. Kaya ngayon, naatake sa puso, etong mga makabayad. Oo, putang ina, nakangingin ka na. Ano na nangyari? Ha? Kayo talagang mga taga-Supreme Court kayo. Mga hinayupak kayo. Kayo ay cuddler na ni VP Sara, putang ina niyan. Lalo na nangiwi. Sana nga atakihin na sa puso, putang ina niyan para mabawas-bawasan na ng mga salot sa lipunan dyan sa Kongreso Hindi ba? Ano ba naman yung sa sobrang galit niya ngayon pumutok yung 2 ugat niya sa ulo. Tapos makomatos siya, di ba? Ang saya-saya sana ng mga Pilipino. Di ba? Yung congressman natin na tabingi. Better luck next time, ha? Better luck next time. Sabi naman ni Bam Aquino, dapat matuloy pa rin yung impeachment. Putang ina, tatanga-tanga ka talaga. Bam Aquino, isa kang inutil. Imbestigahan mo, maganda rin sinabi niya, imbestigahan natin yung pagbabaha. Dahil instead of flood control project, flood out of control project. Ang nangyari, tangina niyan, bahang-baha. Yun ang imbestigahan mo, Bam. Yang impeachment, wag nyo nang pakilaman yan. Wala na yan, sabog na yan. Una pa lang, patay na yan. Ang may kasalanan yan, Congress. Kung may sisisihin tayo dito, Congress. Bakit? Putang na, hindi kayo sumunod sa sarili nyong batas. Kayo na ang gumawa ng patakaran, putang na, hindi nyo pa sinunod, mga tanga. Kaya tapos ngayon nagagalit kayo na ang Korte Suprema na ang nagsalita. Nakailang bingo na kayo sa Korte Suprema na pati yung PhilHealth, pinagtanggol tayo ng Korte Suprema sa PhilHealth isoli nyo na doon yung pera ng PhilHealth, mga hype kayo. Tapos eto naman, yung kay VP Sara, palakpakan natin. Sana susunod na madesisyonan nila. Sana ang susunod na madesisyonan nila yung kay Pangulong Duterte naman. Sana yun naman yung susunod na madesisyonan para at least meron na tayong pinanghahawakan kahit na walang kapangyarihan yung korte natin over the ICC. At least man lang, may presenta natin sa ICC na yung ginawa talaga nila kay Pangulong Duterte is wala, palpak. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay mali. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay pagtataksil sa bayan at yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay illegal. Dahil illegal yan, dapat yung mga gumawa niyan, yan, sila General Torre, sila Remulla, dapat yung mga yan, bukod sa matanggal sa posisyon, dapat makulong. Ano na naman? Anong naman? Loko-loko ka. Talagang dapat makulong sila. Anong sila ang nag-kidnap doon sa matanda Pag naglabas ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Pangulong Duterte, wala nang ibang paraan kundi dapat makulong lahat ng perpetrators dyan.
Di ba? So again, congratulations sa atin, congratulations sa Bayang Pilipinas. Ito po ay victory ng Bayang Pilipinas. Hindi ito victory ni Inday Sara dahil alam naman ni Inday Sara na hindi niya ginawa lahat ng yan. This is a victory for all of us. Why? Because eligible po si VP Sara to run for 2028 presidential elections. Hindi po siya na-impeach ngayong taon na to. At lalong-lalong hindi siya mai-impeach next year. Why? Kasi nga, meron ngang 4 na articles of impeachment. Anong gagamitin mo doon sa 4 na articles of impeachment para if i-refile mo sa susunod na taon? Yung una, hindi nyo nga pinakinggan eh. Yung pangalawa, hindi nga eh. Yung pangatlo, hindi. Yung pang-4, binasura nga eh. So, gagawa na naman kayo ng bagong hearing para magkaroon kayo ng panibagong articles of impeachment? By 2026, itagaan nyo to sa bato. By 2026 mga bossing, meron na tayong bagong parang na may nanalo ng presidente. 2026 pa lang. Oo, lahat 'yan, lahat ng mga congressman na mga na mga balimbing, lahat ng mga senador na mga balimbing, lahat ng mga mayor na mga balimbing, putang ina, mga nakapila yan, nakaluhod na naman yan at naninikluhod na naman sa mga Duterte. Duterte, magagano na naman ng mga buwaka ng ina niyan. Kasi alam nila that Inday Sara will be president someday. And alam nila na kailangan nilang pumapil na kay VP Sara. So, itong administrasyon na to is getting lamer and lamer and lamer as the years progresses. Why? Kasi nga, nakaupo sila dyan, for 3 years wala silang nagawa, at for 3 years, sa kadami ng mga ginawa nilang kabulasugan, hindi nila nasira ang mga Duterte. Therefore, pababa na ng pababa yan, habang palapit ng palapit yung panahon na palabas sila sa Malacanang. Sabi ko nga sa'yo, baka hindi pa natatapos yung panunungkulan nila, magsitakas ng mga hayop na yan. Because, of course, we should go after these people. The very same people that has been harassing us, yung mga nag-aano sa atin, nanghaharas sa atin ngayon, nagsasampa-sampa ng kaso sa atin ngayon, dahil hindi nila gusto yung hilat siya ng dila natin. We are gonna go after all of them, and Inday Sara will be on our side by then. Oo. Unti-unti na nag-change. Sabi ko nga sa inyo the political landscape in the Philippines is slowly shifting to who's gonna be the strongest candidate on in the coming election, which is 2028. Maniwala kayo. And that's Inday Sara. Kita nyo naman, di ba? Ginanon niya pa ako. Ginanon niya pa ako. Naubo pa ako. Diba? Pinaandaran pa ako ni Inday Sara na ako ngayon, Vice President. Di lalo na, magiging presidente pa ako. Tapos sabi niya sa akin, di ba?